Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Babala ng mga nakakatanda, huwag raw basta-basta kakain ng mga pagkain nagmula sa aswang dahil posibleng mahawa ang isang tao. Ngunit alam niyo bang may bahid yun ng katotohanan at meron ding hindi? Hindi naman lahat, pero may parte lang na kailangan nating sundin at paniwalaan dahil ang mga aswang ay manlinin lang at naghihintay lamang na mahulog tayo sa kanilang bitag. Dalawa lamang ang posibleng hinihintay nilang mapuntahan natin: ang pagiging pagkain nila o maging kagaya nila. Ako nga pala si Elmer, 38 anyos. Isa akong manggagapas at tanging nagtatrabaho lamang sa bukid ang ikinabubuhay ko. May dalawa akong anak. Ang anak kong si Cathy at si Dindo. Sila ang aking mga kayamanan. Kahit hirap sa buhay, kaya kong tiisin para lamang sa kanilang dalawa. Namatay ang aking asawa nang maipanganak niya ang aking bunsong si Dindo. Alam kong mahirap, pero pilit kong tinanggap na hanggang doon na lamang talaga ang inabot niya sa mundo. Dahil sa labis na pagmamahal ko sa kanya, ay hindi ko na nga naisipang mag-asawa ulit. Sa halip ay nagtrabaho ako ng nagtrabaho. Halos gawin kong araw ang gabi para lamang masuportahan ang lahat ng pangangailangan ng aking dalawang anak. Kahit papano, sa kabila ng aming kahirapan, ay tunay na maipagmamalaki ko silang dalawa. Magagalang at matatalino ang aking dalawang anak. Marunong din silang magmatsyag sa paligid at makinig sa lahat ng sasabihin ng mga nakakatanda. Kapag araw ng aking trabaho, inihahatid ko sila sa bahay ng aking mga binan para doon muna manatili buong araw. Nagbabaon kasi ko at hindi na nakakauwi sa tanghalian dahil may kalayuan din ang lugar na pinaggagapasan namin. Sa hapon na kami nagkakasama at nagkakasabay kumain, matapos ko silang sunduin sa bahay ng kanilang abuela. Isang araw, maaga akong nakauwi mula sa trabaho. Sinundo ko ang dalawa kong anak at nagkwekwentuhan kami habang naglalakad sa kalsada. May nakasalubong kaming isang ali na may dalang malaking bilao na may lamang mga kakanin. Kanya-kanyang hilahan sa laylayan ng aking damit ang dalawa kong anak. Nais nilang bumili, kung kaya't natigilan ako at tiningnan ko ang babae. At naalala kong siya ang pinag-uusapang aswang sa aming baryo. Nakangiting pinagsabihan ko ang aking dalawang anak na sa tindahan sa may bukana ng baryo na lamang kami bumili ng makakain. Sabi ng anak kong si Cathy, malinis naman daw ang pagkain itinitinda ng ali. Minsan na silang binilhan ng kanilang lola at bukod pa ron, ikilala naman daw ito ng kanilang lola. Ewan ko ba, pero nakaramdam ako ng kaba nung marinig ang sinabing yun ng aking mga anak. Hindi naman sa wala akong pambili, dahil kakasweldo ko nga lang kanina sa aking amo. Ang sa akin lang,
iwas na iwas ako sa matandang babae dahil usap-usapang aswang ito. Ayokong magkaroon ng problema ang simpleng pamumuhay ng mga anak ko. Kaya ang gusto ko, direkta nang umuwi kami at huwag nang bumili pa sa ali. Ngunit huli na ang naging pagkilos namin dahil napansin na kami nito. Hinintuan niya kami at inilapag ang dala niyang bilaong. Tumambad sa akin ang sari-saring masasarap na uri ng kakanin. Mabango ang mga yun. Halatang maayos at malinis ang pagkakatrabaho. Nilibot ko ang tingin sa lagayan at may napansin akong kulay berdeng mansanas. Sa hindi ko malamang dahilan ay namangha ako dahil dun. At dahil dun, ininais kong makabili ng ganong pagkain. Nakwento sa akin ng mga kakilala ko, may kamahalan daw at hindi basta-basta nabibili sa aming lugar. Hinayaan kong pumili ng mga kakanin ang mga anak ko. Samantalang nakatuon naman ang aking pansin sa berdeng mansanas. Ngunit hindi na ako nakatiis. Kung kaya't tinanong ko ang ali kung magkano nga ba yung mansanas. Biglang naging mailap ang kanyang mga mata at inilihis ang titig sa akin. Iyo, hindi binibenta yung mansanas. Pero kung nais mo, bibigyan kita ng libreng kakanin. Huwag lang yung bagay na hindi ibinibenta. Sabi pa ng ali. Makikipagsapalaran pa sana ako ngunit pinigilan na ako ng aking anak na si Cathy. Sabi ni Cathy ay sapat na raw ang kakanin at huwag na kaming bumili pa ng iba. Saka mukhang masarap naman daw ang kakanin kaysa dun sa may mansanas. Natigil na lamang ako at dumukot na lamang sa aking bulsa para sa pangbayad. At sa aking gulat, idinagdagan ng ginang ang aming kakanin. Libre ko na yan para sa mga anak mo. Parang mga apo ko na rin yan sila. Salamat po. Pagpapasalamat ko sa ali, kahit nagdadalawang isip ako sa pagkain. Ang aking mga anak ay abala na sa pagkain. Ngunit sa kalagitnaan nun, may sinabing nakapagpatigil sa akin. Noong mga sandaling yun, na kung saan malayo na rin ang ali. Tay, alam ko, totoong aswang yung ali niyan. Yun po yung sabi. Oo nga po, sabi, aswang daw siya. Pero hindi naman daw sila nanghahawa, lalo na sa mga taong mababait tsaka hindi bastos. Sabi pa ng mga anak ko. Ayon sa aking biyanan, ang paghahawa daw ng aswang ay hindi naman kahit sino lang na makakakain ng pagkain nila. Parang kahit sino na lang at sapilitan. Sadyang nagpapalabas lang ng mga kwento ang mga tsismosa para may mapag-usapan. Pero ang totoo, ang panghahawa ay mismong nanggagaling sa aswang kung sino ang gusto nilang hawaan. Hinahawaan ng mga aswang kapag pinagnakawan sila o sapilitang kinuha ang mga pagkain ayaw nilang ibigay sa iba. Sa pagkakataong yun, nagkakaroon ng dahilan ng mga aswang na ipakalat ang kanilang pagiging mabangis na nilalang. Kaya naman may kumakalat na mga balita tungkol sa yanggaw o bagong hawang mga aswang. Kinatatakutan pa naman ang mga ito dahil kilala silang mabangis at hindi kumikilala ng bibiktimahin, mapaaraw man o gabi.
Hindi ako nakapagsalita dahil sa sinabi ng aking mga anak. Tunay ngang kahit sa mura nilang edad, may mga nalalaman na sila na tinatandaan at hindi kinakalimutan. Mas natuwa tuloy ako dahil ako man ay natuto rin dahil sa kanila. Dahil sa mga kaalamang ibinahagi ng aking mga anak. Masaya kaming umuwi at mas masaya kaming pinagsasaluhan ang pansit na hindi nila alam na sorpresa ko sa kanila na nabili ko mula sa bayan. Makalipas ang ilang araw ay naging abala ulit ako sa pagtatrabaho. Halos kaibigan ko na ang lahat ng manggagapa sa aking pinagtatrabahuhan. Tuwing tanghali, nagkakaisa kami sa malawak na patag at doon inilalatag ang aming mga pagkain. Nagbibiruan at nagtatawanan habang kumakain. Kanya-kanya kami sa pagbabahagi ng mga karanasan namin sa buhay. At lahat ay may kanya-kanyang simpatya. Nang magsimula kaming kumain, napansin ko ang kasamahan naming si Cardo na may inilatag ding 100 ng suman na ikinatuwa naman ang mga kasama namin. Naisa na nilang humingi ngunit bigla na lamang tumawa si Cardo. Wag na! Wag niyo na kayong humingi. Mapapanis na kasi yan. Kaya talagang hindi na ako namimigay. Mamaya, sumakit pa yung tiyan nyo. Bakit? Saan ba galing yan, Cardo? Tanong ng isa naming kasama. Ang totoo niyan, huwag kayong maingay ha. Ninakaw ko yan sa kapitbahay namin. Wala naman talaga akong balak nakawin yan pero naiinis kasi ako dahil masyadong madamot yung kapitbahay namin yon. Yung babae. Lagi itong naglalagay ng mga kakanin dun sa bintana niya. At ayaw mamigay. Napakaramot ng ali na yun. Kung kaya't tinempuhan ko talaga. Sinadya akong nakawin. Kaya kahapon, mayroon pang naiwan na suman dun. Nakakalat pa sa bintana niya. Sinamantala ko yun. Sinamantala ko habang abala yung ali dun sa kusina. Alam ko, nagluluto siya dun eh. Habang ginagawa yun, talagang kinempuhan ko na. Pinagbubulsa ko yung mga suman dun. Kwento ni Cardo na halatang tuwang-tuwa pa sa kanyang nagawa. Sa pakikinig ng kwento, inais kong matawa sa aking mga kasamahan. Pero alam ko rin sa isang banda na hindi maganda yun. Kaya naman sa halip na konsintihin siya, ay pinagtulungan namin siyang pagsabihan na huwag nang uulitin ang kanyang ginawa at baka sa susunod, mahuli umano siya. Huwag nang uulitin yun. Yung kapitbahay mo ba yung ali na may mga kakanin? Ang balita, aswang yun. Ninakawan mo pa. Dahil dun inatigilan si Cardo. Saka inilarawan sa kanya ang mukha ng ali na nasa isipan ko. Puro tango ang kanyang isinagot na labis kong ikinasindak. Sa makatuwid, ang hinala pa lamang kanina, totoong aswang nga talaga ang pinagnakawan ni Cardo ng mga kakanin. Bago ko pa man siya masaway na huwag kainin ng suman, ay huli na ang lahat at nagawa na niyang ilunok ang mga to. Nagtawanan pa ang iba dahil sa takaw ni Cardo na hindi na nga namigay, ikay bilis pang nalunok ang mga pagkain. Pero kung ako yung tatanungin, hindi ako natawa sa kanyang ginawa. Dahan-dahang umusbong ang takot na aking nadarama sa pag-aalala kung talaga bang magiging aswang si Cardo o hindi. Naging saksi ako
sa pagbabago ng kilos ni Cardo ng sumunod na mga araw. Madalas siyang tulala at nangangalumata. Madalas din itong mangati. Nangangati ng walang dahilan at palaging nauuhaw. Ang isang balde nga ng tubig ay kulang yata sa kanya sa isang buong araw para inumin. Mas lumala ang kanyang kalagayan na kapag naggagapas na kami, ay hindi na muna namin siya pinapasama at hinahayaan na lang na magpahinga sa kamalig. Hindi ko alam, ngunit kabado ko pag naririyan siya. Di yata totoo ang kwento ng mga anak ko at ng mga binan ko tungkol sa paraan ng panghahawa ng mga aswang. Abala ako sa paggapas nun. Nang makaramdam naman ako ng matinding uhaw, naisip kong huminto muna saglit at uminom ng tubig. Habang papunta sa inuman, natigilan ako dahil naalala kong naiwan pala sa kamalig ang lagayan ko ng inumin, kung kaya't pumuhit ako pabalik. Nang makabalik na ako papunta sa inuman, nakita akong bahagyang nakaawang ang pinto, kaya naisip ko na may tao sa loob. Dire-diretso lamang ako sa pagpasok at kinuhang aking lagayan ng tubig para lamang magulat nang makita si Cardo. Nakayuko ito sa ibabaw ng isang patay na kambing na tila sadyang dinala sa loob ng kamalig. Tiningnan ko pa itong maigi para makasigurado. Butas na ang tiyan ng kawawang hayop at nawawala ang mga laman loob. Nang pagkatingin ko naman kay Cardo, ay panibahid ng dugo ang mga kamay nito at maging ang halos buong mukha nito. At sa sobrang abala nito, dun sa kambing ay hindi ako nito napapansin. Parang nakatuon lang ang atensyon nito sa napakasarap na pagkain at hindi alintana ang nasa paligid. Abalang-abala to sa paglantak ng mga laman loob at di ilang nadurog na laman na sinisimot pa niya. At ang ilang katiting ng laman ay sumasabit sa kanyang maruruming kuko. Natakot ako at napaatras. At sa hindi sinasadya, natabig ko ang baso upang makuha ko ang kanyang atensyon. Bigla itong umangil sa akin na para bang aso na may kaagaw sa kanyang pagkain. Hintakot akong lumayo. Pagdalaon ay binaliwala rin ako nito at ibinalit na ang atensyon sa pagkain. Kung kaya't nagkaroon ako ng pagkakataong makatakbo palayo. Pakiwari ko'y masisiraan ako ng bait dahil sa nakita akong ginagawa ni Cardo. Iyon ang naging simula ng usap-usapang may mangyayanggaw sa aming baryo. Lulukuhin ng aswang ang isang tao at sa kahahawaan para siya man ay maging aswang din. Si Cardo kalaunan ay naging palaban. Kahit anong pagmamakaawa ng kanyang asawa ay hindi na talaga umulipas kanila. Mas natutuwa pa ang lalaki na magliwaliw sa kalsada at manghuli ng mga daga, manok, baboy at kambing. Noong unay naiintindihan pa namin siya. Pero habang tumatagal, gumagapang na ang pangamba. Lalo na't nagsisimula na siyang makipagbuno sa tao. Sa katunayan niyan, ay isang lasing ang kanyang sinugod ng isang gabi.
at pinagkakalmot gamit ang kuko nito. Kung kaya naman ipinagtulungan na siyang hulihin ng mga tanod at dinala sa presinto. Sinubukan siyang tanungin ng mga pulis kung ano ang kanyang naging problema. Ngunit suminghal lamang si Cardo at biglang nagsisisigaw na nais niyang kumain ng tao. Hindi na nakapagsalita pa ang pulis na nakatukan ng gabing yun. At nabalitaan na lang namin kinabukasan na kinatay ang pulis na yun. Tinanggal ang mga laman loob at wala kaming ibang naisip na gumawa nun kundi si Cardo. Naging mas mabagsik siya at tumakas sa kulungan. Naging mas mailap siya sa mga tao at doon na nagsimula ang mga pambibiktima. Basta na lang kaming nagugulat kapag may natatagpuan ng mga bangkay na nawawalan ng mga laman loob at karumal-lumal pa ang sinapi. Sa totoo lang, naaawa ako kay Cardo. Ngunit kasalanan niya ang lahat ng nangyari sa kanya. Kung natuto lang sana siyang rumispeto sa mga bagay na ipinagbabawal ng mga kilalang aswang, hindi magiging miserable ang kanyang buhay. Kinalimutan na siya ng kanyang pamilya. At ngayon ay tatago-tago na lamang siya sa dilim, naghihintay ng taong maliligaw sa kanyang kinaroroonan para malantakan niya ang sariwa nitong laman loob. Nakikinita ko na siya sa aking balintataw na sinasakmal ang isang dalaga. Hinihila papunta sa kakahuyan. At kahit magpumiglas ang babae, eh hindi man lang magawang makabitaw sa kanya. Sa kawalang awang lalaslasin ang liig ng babae. Nagkikikisa ito. Saka dumanak sa lupa ang sariwang dugo na alam niyang masarap sa kanyang panlasa. Wala nang kawala ang babae. Habang dahan-dahan niyang pinupunit ang balat upang malantakan ng mga laman loob sa hayop na lalantakan. Wala siyang itinitira, maski isang patak ng dugo. Sa kahihilahin ng babae sa mas masukal pang kakahuyan at ihuhulog sa bangni siyang magtatapos sa lahat. Alam ko, matatagpuan na naman ang babae dahil mangangamoy ito. At ihuhulog sa bangin na siyang magtatapos sa lahat. At hindi makikita ang bakas ni Cardo na siyang gumawa sa lahat ng iyon. Sa ngayon, inawalan na ako ng balita kay Cardo. Malalaki na rin ang mga anak ko. At dito na kami. Sa Maynila nakatira. Dito na kami naninirahan at dito na rin ako nakapagtrabaho. Ngunit ang kaalaman ko tungkol sa kung paanong manghawa ang isang aswang ay hindi ko kailanman makakalimutan. Magsilbing aral sana sa iba ang aking naging karansan na kapag paniniwala ng pag-uusapan, mas lamang ang alam ng mga nakatatanda. Marapat lang na tayo ay sumunod at maniwala upang maiwas tayo sa kapahamakan.